Ayun, magandang araw. Yung kotse nyo ba o sasakyan ninyo nakakaranas ng langit-ngit, laguto, kalampag? So ito, marami nag-aabang nito. Turuan ko po kayo paano mag-check ng pang-ilalim natin kung may sira. O kung halimbawa kayo, magdi-DIY kayo para malaman ninyo kung may sira yung pang-ilalim natin. Unang-una, siyempre jack natin. Yan. Sa mga sedan, dito yan, running board. Pero depende po kasi sa sasakyan eh. Ito, Bios Batman to. So, madalas dito yan. So, unang-una, gagawin natin dyan, kakalugin natin left and right. Dito, kamay. Pag ganun. Boy. Mararamdaman ninyo yan. Mas maganda kung may kasama kayo eh. Kakalugin nyo yan. Siyempre, dapat yung manobela natin naka-unlock. Ang ibig kong sabihin, naka-unlock ay nakasaksak yung manobela, nakasaksak yung susi natin kahit hindi nyo na i-on yung ignition o kaya pwede nyo naman i-on, basta yung naka-off lang, wag nyo lang bubunutin kasi maglalak yan. Pag nakalak ang manobela, pag kinalog yan, merong kalog. Try natin bunutin para maintindihan ninyo. Yan, ayan o. Yan, ang lakas nyan, huwag kayong malilito dyan, dami nyan na biktima nyan. Malakas kalog, boy. Diba? Papagkamalan nyo may sira yan pero walang sira. So dapat naka siya, hindi nakalak yung manubela. Ayan. So isa-isay natin, ball joint, stabilizer bar bushing, tie rod, rack and pinion, suspension bushing, shock absorber, shock mounting. So simula muna tayo sa rack end tsaka tie rod tsaka rack and pinion. So steering system yan. Yan. May kalog siya, di ba? O, pag nandito na kayo sa ilalim, kuha na lang kayo ng creeper siguro. Yan. Hawakan natin itong tie rod. Ayan, lakas eh. Ayan, nararinig lang ah. Yan. Pag nahawakan natin at may kalog dito, part to, magkakasama yung rack and tie rod. Tatanggalin natin yung boots, yung steering boots. Sige boy, kabig mo boy para makita natin. Yan. Ang purpose kasi niyan, pag tinanggal natin yung steering boots, makikita natin kung rack end o rack and pinion yung may problema. Kasi pag di natin tinanggal, may kalog yan, di natin alam kung rack and pinion o rack end. Ngayon, pagka pinalitan natin yung rack end, may kalog pa rin, rack and pinion pala, kaya sayang naman yung rack end kung buo naman, rack and pinion pala yung ano, kaya tanggalin natin yung boots dapat. Ayan, medyo ano lang, mahirap lang yung ano natin, yung posisyon, pero pag natanggal na natin itong boots, kakalugin nyo yan. Sige, ayan, etong rack end na to, babayo dapat yan, gaganon pag sira. Ayan, meron na siya. Hindi lang kita sa camera. Tapos, yung dulo po niyan, ayun yung rack and pinion sa dulo. Pag kumakalog yan, ibig sabihin rack and pinion. Pag ginawa ka naman natin dito, yung dulo, tie rod naman ang problema. So, magkukos po ng lagotok yan. Sunod natin, yung mga suspension bushing natin, yung nagkukos ng mga kalampag, langit-ngit. Yan, mga bushing na yan, visual lang naman yan eh. Madali natin makita yan kasi pag punit na, sira na talaga. Tapos, sunod natin ang stabilizer link. Dito ka boy. Ayan, depende yan sa sasakyan. Yung stabilizer link natin, yan yung mahaba na yan. Kakalugin naman natin yan pataas, baba, o kaya pa ganun. Pag may kalug tayo naramdaman, sira na. Kalugin mo nga boy para may sample sila. Yan. Pinakatrabaho niyan, gumaganon-ganon lang yan. Pagka bumayo ng bumayo yan, ibig sabihin, sira na. Magkukos ng lagutok yan, tsaka minsan langit-ngit. Same lang ng stabilizer bar bushing. Yan dito. Yung pag kinalog nyo yan dyan, nakalapag yung gulong, kalug-kalugin nyo ng ganon, may awang dito kaso di
Masikip po kasi ito sa bias. Pero hawakan nyo lang naman yan dito. Pag may naramdaman kayo, kumpirmado na yan kasi wala dapat kalog yan. So siya nga pala, huwag kayo malilito dun sa rack and pinion. May konting-konting kalog yan. Hindi pa pwedeng totally wala. May konti. Huwag lang sobrang laki. Tapos, sunod natin, ball joint. Sa ball joint naman, yung kamay natin up and down. Ayan, ball joint naman. Ayan. Same lang yan. Kasi yung ibang sasakyan, may upper arm. Same lang yan. Pagka may kumalog po dyan, naramdaman yung kalog, hawakan natin yung ball joint. O kaya yung suspension arm. Suspension arm naman, yung parang U. Ayan, yung nasa picture. Madalas yan sa mga SUV o kaya medyo malalaking sakyan. Pero pag mga sedan, ganito. Pero may sedan na yung bawa, Civic, ganun. Ganun lang yung pag-check nun. Titingnan natin yung arm yan, gumagalaw-galaw. Pagka gumalaw-galaw yun, ibig sabihin punit yung bushing o kaya yung ball joint. So hawakan lang natin yung ball joint tsaka yung arm. O minsan maluwag lang yun, kailangan higpitan na muna. Pag mahigpit na tapos ganun pa rin, ibig sabihin sira talaga. Ito naman si Dan, syempre wala siyang upper arm, yung shock absorber naman o kaya shock mounting. Pagka ginalaw-galaw tapos inalog-alog dito, hinawakan kagaya nito, yan, sira na ho yan pagka ganyan, gumalaw. Ayan o. Shock mounting. Shock absorber naman, kalampag yan, tapos may leak. Silipin natin yan, ganyan, nakaganyan yung boots kung may leak. Pero hindi po lahat ng shock absorber, hindi porkit walang leak yan ay ayos pa. Kasi kahit walang leak, nagkukos pa rin ng lagotok siya. So umaalog yung shafting yan, gumaganon-ganon. Ayan, pagka gumanon-ganon, iingay na yon. So sa ball joint naman, kung halimbawa kamay, wala, tutubuhan natin yan. Ayan, dyan na lang sa kabila. Dito nyo lalagay yung tubo. Sige boy. Yan. Ngayon, yung kumakalog na yun, shock mounting yun sa taibabaw. Ito, hahawakan natin yan. Pag nakita natin itong bumabayo-bayo, kagaya ng mga nakasubaybay sa video ko, alam nyo na yan. Mga ganun-ganun, sira na yan. Okay? So hanggat di gumaganon-ganon yan, maayos pa ito. Pati stabling ko, sa bushing. Okay. So yun lang naman magkakos nyan. Kung sakali, mga langit-ngit, bushing, stabling, ball joint, nagkakos din po ng langit-ngit yan. Rack end, tie rod. Actually lahat sila pwedeng panggalingan ng lagotok, langit-ngit, kalampag. Halos iisa. Kaya so mahalaga na na-check. Lalong-lalo na to yung rack and pinion, kasi ang dami namin ginagawa rito. Pinalitan na ng rack end, may kalog pa rin. Kasi ang pag-check, hindi tinatanggal tong boots, steering boots. Dapat yan tinatanggal para makita kung rack and pinion or rack end. Kasi pag napalitan nyo ng rack end at maayos pa yung rack end, may kalog pa rin, sayang naman yung pinambili ng rack end. Pandagdag nyo na rito sa pagpapagawa ng rack and pinion. So yun lang. Yun po, yun ang basic na pag-check ng pangilalim natin. At salamat sa mga lahat, salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, at mag-iingat po tayo lahat. Ayan. Ngayon, kung ugong naman dito, may pwede nyo balikan yung mga videos ko, may tutorial ako paano malaman kung sira yung wheel bearing. Ayan, lagutok, langit-ngit, kalampag.